Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit may mga trahedyang kayang baguhin ang landas ng isang tao. Sa kwentong ito, ating masusubaybayan kung paano ang matinding kalungkutan mula sa pagkawala ng mahal sa buhay ay nagdala ng isang masakit na karanasan, ang pakikipaglaban sa obsessive-compulsive disorder, isang kwento ng sakit, takot at pag-asa sa gitna ng trahedya. Kuya, bakit mo kami iniwan? Dati, ikaw ang lakas ko. Lagi ka nandyan para sa akin. Pinapatawa ko kahit sobrang bigat na ng mundo. Pero ngayon, wala ka na. Simula nung nawala ka, pakiramdam ko wala na akong kontrol sa kahit ano. Kaya siguro sinimulan kong ayusin ang lahat ng bagay. Linisin, ulitin, siguraduhin tama. Paulit-ulit para lang may maayos sa mundo ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ka babalik. Hindi mo na ako mayayakap, hindi mo na masasabing, kaya mo yan, bunso. Bakit ganito? Bakit parang kahit anong ayos ng paligid ko, ang gulo-gulo pa rin ang loob ko? Kuya, tulungan mo naman akong mahanap ulit ang sarili ko. Bakit parang hindi pa rin malinis? Baka may naiwan pang dumi. Isa pa, kailangan ko pang hugasan ulit. Hindi sapat, baka may merkobyo pa. Isa pa nga, para sigurado. Ayan, mas okay na.
Bakit hindi pantay ang teddy bear? Hindi ko kaya tingnan ng ganito. Kailangan nakaharap sila ng maayos. Sunod-sunod, pantay-pantay. Kapag hindi ko inayos, parang mali ang lahat. Hindi ako titigil hanggat tama na. Ayan, mas better. Paano kung naiwan ko bukas ang ilaw? Teka, baka umiikot pa rin yung electric fan. At yung pinto, sarado ba talaga? Hindi ako mapakali. Kailangan kong bumalik. Pero paano kung tama naman at nasara ko? Hay, sige na nga. Magpapaalam na lang ako sa mga kasama ko at aalis na ako. Pwede niyo ba ako samahan, sir? Check lang. Hindi biro ang pinagdadaanan ng isang taong may obsessive-compulsive disorder. Sa likod ng paulit-ulit na kilos sa takot, may malalim na sugat na kailangan maunawaan at pagalingin. Ang OCD ay hindi kahinaan, kundi isang laban na dapat harapin ng may tapang at suporta mula sa mahal sa buhay. Sa dulo, may liwanag sa bawat dilim, at ang paghilom ay posible basta may pagmamahal, pag-unawa at pagkilos.